Ayun, hello, good morning guys, no. Nandito tayo ngayon sa 184 Quirino Highway by sa Quezon City sa 444 Trading Electronics. So ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano po yung pag battery operated at pag fast charge ng Smash, Suzuki Smash 115. Pwede rin po ito gawin sa Smash 110 Revolution. So guys, marami nagtatanong, no. Marami na rin kasi ang nag-PPM sa akin na gawan ko ng live demonstration o live tutorial kung paano gawin ng tama yung pagpa-fast charge na hindi magkakaroon ng problema yung motor natin at yung sinisiraan ng mga ibang full waiver na hindi raw advisable. Minsan nga may nagtanong sa page kinoment ko, sabi ko yung motor ko 4 years ko nang ginagamit, naka-fast charge at wala naman ako na-encounter ng problema. Sabi sa akin, hindi raw advisable yun. Ang advisable daw full wave. Sabi ko, hindi lahat nag-a-agree sa full wave ng motor. Sa totoo lang, sa araw-araw dito namin repair sa shop, napakarami na rito reklamo ng mga pinull wave sa mga ibang shop, pero dito sa amin nirereklamo na hindi naman kami ang gumawa, pinababalik sa stock dahil nga dun sa mga problema na unang buwan okay, pero pag tagal-tagal pumapalpak, lumolobo yung battery, nagka-problema. So bakit hindi ina-advise ng full waiver yung ganitong pagpa-fast charge? Kasi unang-una, mura ang singilan ng labor, 250, naka-fast charge ka na, naka-battery operated ka na. Unlike sa mga full waiver na ang singilan 1,000 hanggang 1,500. Kakalkalin yung stator mo, papalitan yung regulator mo ng pan GY6, 5-pin regulator, mapapagastos ka doon sa walang katuturang bagay. Samantalang dito sa fast charge na ganito, wala kang gagalawin, kundi i-battery operated mo lang at ikakat yung dapat ikat galing doon sa stator para hindi lang magkaroon ng circuit loop o ng short circuit. So ito, papakita ko sa inyo yung tamang procedure. Marami na nag-upload sa YouTube nito pero hindi maipaliwanag nila kung paano nagpa-function yung ganitong paraan ng modification. Ito, papakita ko sa inyo. So dito guys, ito yung motor ko Teka, wait lang. Ayan, so ito guys yung dalawang motor ko. Ito ho yung unang Smash Revolution na binili ko ng 2016. 4 years ko nang gamit, naka full wave yan. Kita nyo naman, meron siya MP3, naka dual horn, naka mini driving light. Ayan, pag on ho ng susi niya, nakakabit na rin yung cellphone niya. So loaded ho yung motor ko. Pero wala hong problema dyan sa charging ho ng battery na yan. Wala nung pinasearch ho natin yan. So ito ho yung first na gagawin nyo, no? Ito, bubuksan nyo yung gitnang part ng motor. Kung mapapansin nyo, hahanapin nyo lang ho yung 2-pin wire dito. Hanapin nyo yung may dilaw, ayan. So sa video na to, nakakat na ho ito, ano? Ayan, mapapansin nyo. Ayan, hinugot lang ho yung isang dilaw na wire doon sa socket. So ayan, napansin nyo. So yung kabilang linya na yan papunta sa stator, ito yung kabilang linya ho ito na dilaw, diretso ho itong nakakonect dito sa regulator naman. Ayan, papakita ko sa inyo para yung mga naninira na hindi raw nagpa-function ang regulator ng Smash pag pinas charge, dyan ho kayo nagkakamali yung mga full waiver na naninira ng ganyan. Dahil sa totoo lang ho, yung tinatawag yung regulator ay hindi ho regulator yan, rectifier ho yan. Kaya papakita ko sa inyo. Ayan yung improvised na rectifier na ginawa ko. Ayan, para makita nyo. Isang bridge diode sa capacitor. Aandar ho yung motor niyan kahit walang battery. Para pakita ko lang sa inyo, yan yung duplicate function na existing nating stock regulator. Nakikita ko lang sa inyo na hindi regulator yung tinatawag yung regulator. Kasi pag sinabi yung regulator, fixo dapat ang voltahe niyan, hindi siya fluctuating. Pero sa case ng motor, fluctuating ang voltahe. So rectifier function lang yan yung tinatawag ng regulator. Kaya makita ko sa inyo ayan, naka-disconnect ho yung positive natin. Ayan, kita nyo, naka-disconnect. So ibig sabihin walang battery. Paanda rin ho natin ngayon yan. Ayan. So natural, hindi ilaw. Milaw lang ho yan, dahil may charge yung capacitor. So ano ang purpose ng capacitor? So para mag-stable lang yung battery na yung voltahe natin. Ito nyo, sisipaan natin.
driving rectifier ngayon ng motor. Okay. Yung voltahe niya ho mataas. Natural ho, dahil wala hong sinacharge yung motor, kaya mataas ang voltahe. Pero kaso ikinabit natin yan, yung battery, tinap natin, ikito natin ha. Nakita niyo yung voltahe, normal na siya. So normal ho sa motor yan. Pero yung sinasabi nila na subukan yung sinasabi ng mga full waiver na hindi advisable yung fast charge dahil pag tinanggal mo yung battery at nirevolution mo yung motor ay masisira daw ang CD. Malaking katangahan ho yan, malaking paninira ho yan. Ayan, tanggal ho ang battery niya na re-revolution ko. Wala akong problema, wala akong nagiging problema yung motor. Pero hindi advisable kasi sino naman ho ang gagawa na alam mo naka-fast charge yung motor mo, itatanggalan mo ng battery. So of course dapat may battery, dahil kaya nga natin pina-fast charge para may kargahang battery. So bakit natatanggalin yung battery? Para subukan lang natin kung masisira ang motor. So yan, isang malaking ano na ho yan, patunay na paninira lang yan sa mga nagpa-fast charge. So bakit ho ba kailangan natin gawin itong pagpa-fast charge na ganito? Kasi kadalasan ho ng stock na Suzuki, issue ho talaga yan, napakahina ng charging ng stock na motor ng Smash pag nilabas o galing kasa. Ugaling-ugali pa naman ng mga Pilipino, mahilig tayo magkakabit ng mga accessories, ng mini driving light, nag-upgrade tayo ng busina. So kailangan nating i-modify ng tama. So yung tinatawag na to nagpa-fast charge, marami hong nag-vlog nito, hindi nila ipinaliliwanag kung bakit nagpa-fast charge. Actually, kaya ho nagiging fast charge siya dahil imagine niyo ho yung stator. Ang sinusuplayan ng stator is dalawang bagay ang sinusuplayan ng stator natin, yung pinanggagalingan na AC power natin. Unang-una, yung papunta ng headlight at saka yung papunta ng charging ng battery. So both yung dalawang yan dumadaan ho sa rectifier natin. So once na binattery operated natin yung power ng stator, let's say na 10 watts yung pinoproduce ng stator natin, yung 5 watts pumupunta sa headlight, yung 5 watts pumupunta sa charging. Ang nangyayari ho, pag binattery operated natin, kinakat lang natin itong dilaw dito, ito ho yung dilaw na to, kinakat ho natin yan sa rectifier para ho hindi magkaroon ng loop o hindi magkaroon ng short circuit. So wala hong nangyayari doon, walang nababago doon sa rectifier natin, kundi lumalakas lang yung input o yung current galing doon sa stator, kaya nagiging fast charge siya. Pero very minimal ho yung inaakyat niya, almost 1 volt lang. So tatanggalin po natin itong ginawa kong improvised regulator. Kakabit po natin sa stock, punutin ho natin. Ayan, 1, 2, 3. Ayan. Kung napansin nyo, ito ho yung socket ng regulator, binunot ho yung dilaw. Ganyan lang ho pag battery operated, binunot lang ho natin yung dilaw, tapos itinap natin diretso doon sa kulay orange. Yan, pansin nyo yung orange na yan naman yung out galing doon sa na ignition. So pag susi natin ng ignition, diretso dito, ayan, papasok ho doon sa kulay dilaw, diretso papunta yan sa mga ilaw natin at saka doon sa tail light natin, saka sa panel. Ayan, so ikakabit na ho natin para medyo makita nyo kung paano nag-work yung pag battery operated ng tama. Yan ho yung tamang procedure. Matagal na ho namin ginagawa ito at wala pa naman reklamo ho sa ganito. Ngayon, kung tinatanong nyo kung pinagkakakitaan namin to, yes, kasi shop kami, part ito ng business. So normal lang na pagkakitaan namin to dahil talent ito. Hindi ko ho ito kinopya sa YouTube. Bago ko ho pinanood sa YouTube, matagal ko na ho itong ginagawa. Hindi ko naman sinasabing ako yung unang nakaisip nito, pero hindi nyo na itatanong, matagal ho akong practitioner sa electronics. Naging communication officer ako na isang security agency for 5 years. Electronics ho ang hawak kong item. Kung naitatanong nyo, hindi ako gumagawa ng isang bagay na hindi ko naiintindihan ng lubusan sa motor. So yan ho, hindi ko ho yan basta ginaya-gaya lang ho sa YouTube o napanood ko kung saan. Pinag-aralan ko ho yung schematic diagram ng Suzuki Smash
at saka ako ho in-apply. Kaya ayan, pinaliliwanag ko sa inyo, safe na safe po yan. Wala hong magiging problema yan sa motor nyo. Ayan. So tinatanong nyo guys kung ano yung dati kong ginagawa bago ko nag-motorcycle shop. Ito po yung two-way radio. Nagpo-program ho ko niya, nagre-repair, gumagawa ho ko ng charger niya, gumagawa kong power supply niyan. So yung mismong charger namin ng battery dito sa shop, ako ho ang nagdi-design, ako ho ang gumawa, at yun ang ginagamit namin na ilang taon. So same principle na alam ko sa electronics, ina-apply ko lang sa motor at sinishare ko sa inyo. Ngayon kung medyo hindi kayo nalilinawan do sa video, pwede kayong mag-drop by dito sa shop namin. Ang babayaran nyo lang dito yung pagbaklas ng kaha, yung installation, sinisingil ho kami ng 250 pesos, yung makatwirang singilan lang para dun sa pagwa-wiring ng malinis dun sa motor nyo. At hindi kagaya nung iba na sumisingil ng full wave modification, sumisingil ng 1.5, 1,200, daig pa yung baba ng makina, daig pa nila yung talent ng mga mekaniko na kung saan talaga pinaghirapan din nila bago matutunan yung pagbababa ng makina. So ito yung simple way at tamang paraan po ng pagpa-fast charge. So isa pang tip, no, total nakabaklas na rin lang naman yung motor ko. Teka, nakasarado na pala tong harapan. I-share ko na rin sa inyo. Siguro naka-experience kayo ng madalas na nagpapalit kayo ng panel light o naglalagay kayo ng LED pero madalas mapundi. So idadagdag ko na rin dito sa vlog para nakita nyo na rin. Ayan. So para hindi ho maiwasan nyo yung buwan-buwan kayo na palit na kayo ng palit ng ilaw. Teka, papakita pa sa inyo. Paano sinasabi ko ilaw? Tap ko lang ho yung battery, ha. Natin maitap yung battery, sandali. Yan. Ikaw mawakan yung mic hindi ko na to i-edit. Ayan, pansinin nyo yung ilaw. Ayan, tapo natin yung battery, hawak-hawak. Ayan, pansinin nyo kulay, medyo maliwanag kasi. Ayan, nabibitawan ko yung battery. Ayan, pansinin nyo, ayan, kulay pink yung ilaw ko. So kung gusto nyo ho magkabit nyan na hindi madalas napupundi, magsisingit lang ho kayo ng resistor na ayan, nakapasok na ho yan sa thinkable tape. Ito ho yung mismong LED para makita nyo. Ayan, pansin nyo, kinat lang yung isang wire, tapos magsisingit lang ho kayo ng resistor. Ayan, nasa loob ho nyan may resistor ho na 10 ohms ang nakalagay, 10 to 20 ohms para current limiter, para maiwasan hong mapundi yung battery. Balik ko na ho, ano. Ba't magkaroon ka kabit ng ilaw na ganyan? Alin o? Yan yung kinakabit mo gano'n kasi napundi naman ka rito. Tanong nyo na lang ulit sa mekaniko. Kaya gumagawa. Sige o, nagbablog ko siya. Ay, tanong niya ba yung nakaupo? Nagkakabit ako siya yan. Ayan, may nagtatanong kung paano magpalagay ng ilaw na tong customer. Sakto ko nagbablog hindi ko na i-edit to. So ayan lang, lalagay lang kayo ng resistor na 10 ohms. Yan, hindi ho tinuturo ng mga yan. Kaya ko lang na-i-share na rin kasi kadalasan reklamo rito yung nabibili ng mga T10 bulb na LED, isang buwan lang daw pundi na. So ayun lang ho, yung napakasimpleng sekreto. Siguro yung resistor na yan naghahalaga lang ng piso or 2 piso sa mga electronic shop. Bibilin nyo lang ho is 10 ohms or 15 ohms or 20 ohms, depende do sa liwanag na gusto nyo. Yung 1/2 watt, pwede na ho yun to 1 watt yung size ho ng resistor para hindi naman masunog. Tapos babalutan nyo lang ho na sinkable tube. So ayan, pag nagawa nyo na yan, for life na yung siguradong panel light ng LED nyo. Ayan, walang kapundi-pundi ho yan. Kahit ilang buwan yung gamitin nyo, magsawa kayo at hindi na mapupundi yung ilaw nyo. So ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video, paki-subscribe na lang po doon sa aking YouTube channel. At kung meron pa kayong mga ibang gusto nyong gawa ng technical vlog o tutorial, paki-comment nyo na lang ho sa baba. Ayun, sa muli ho, sa mga gusto hong magpa-wiring, kahit napanood nyo yung video, tinuro ko na sa inyo at ayaw nyo wala na kayong time magkakalikot, meron ho kaming in-house mechanic dito. Ang singilan niya ho sa ganito 250 pesos.
Ayun. Ano na ho yun, sa labor ho yun. Bahala na kayo doon sa mga parts na ikakabit nyo. Dito sa case ho ng ginamit ko sa vlog, ayan. Philips ho ang ginamit ko rito na headlight. Pwede nyo rin ho gamitin yung mga ibang LED light like Osram or Makoto. Yun ho ang mga recommended na ilaw basta nagba-battery operated. Okay, so guys, thank you. Paki-support na lang ho yung vlog natin. At kung may question ho kayo, paki-comment down nyo na lang sa baba. Ayan, thank you and good day sa inyo. Ayan guys, so ito yung maikling explanation natin, ano, through schematic diagram para mas maintindihan nyo yung ginawa natin kaninang tutorial. Mas madali nyo maintindihan kung paano nagiging mas maganda yung charging system natin doon sa ginawa nating modification na kung tawagin nila fast charge yung iba, yung ginagawa nating pagkakat ng yellow wire. Actually hindi yellow wire trick yan, hindi yan tricks na sinasabi ng iba na nakakasira. Ganito lang ho kasimple yan kung bakit lumalakas ang charging. Napapansin nyo rito sa schematic, ito ho yung stator natin, ano. So for example, yung stator natin nagbibigay siya ng power na 80 watts. Yung lumalabas doon sa ating magneto coil pag umaandar ang motor. Dadaan ho yan dito sa ating bridge diode system. Ito yung diode o kung tawagin ng mga iba to regulator, which is actually is only a regulator function. Diretso ho yan, yung 35 watts for example pumupunta ho sa headlight. Some part pumupunta sa CDI. Tapos at the same time nakadiretso ho siya sa battery. So yung motor ho natin, yung SMAS, umaandar ho yan. It's either na sira ang regulator pero good ang battery, aandar siya. Or sira ang battery, good ang regulator, aandar pa rin ang motor. Kasi nga ho, yung CDI natin na nagsusupply niya no battery. So battery operated ho siya. So it's either of the two, ang available na kuryente na nagsusupply sa CDI, aandar ang motor. So pag ginawa ho natin yung sinasabi nilang yellow cut wire trick na pinuputol, na parang ang dating doon sa iba nakakasama doon sa motor, doon tayo nagkakamali. Once ho nakinat natin yung yellow wire, ang nangyayari lang ho sa motor, so eto ikisa natin, X natin dito sa part na to, yan, walang tinta yung ballpen. So ito yung kinakat natin. Once nakinat ho natin yung papuntang headlight at tinap ho natin yan, ikinat natin dito sa rectifier, ang magsusupply ko sa kanya is battery na ang papuntang headlight. So kaya nga ho natin pinapalitan to ng LED para hindi magkonsumo ng sobrang taas ng wattage dito sa battery natin. So nagiging battery operated. So once kinato natin itong yellow wire, ano ang magiging resulto? Siyempre yung kuryenteng papunta dun sa battery, kung dating naghahati sila ng 35 watts, nagiging mas maganda ang available na current papunta sa charging ng battery natin. So let's say na ang dating niloload ng battery is 1 ampere lang. Yung 1 ampere na pupunta kay battery, yung 1 ampere na pupunta kay headlight. Nagiging available ho rito na load current is 2 amperes. Tumataas yung charging current. Yun ho yung factor na ino-consider sa pag-charge. So wala hong kinalaman dyan yung waveform ng kuryente. So kasi yung waveform na sinasabi natin, actually yung source ho ng stator niyan is already masasabi nating full wave. Dahil ho yung, bakit ko sinabing full wave na, yung bridge diode ho is considered as full wave rectifier diode. Bakit ko ho alam? Gumagawa ho ako ng power supply. Yung voltage charger na voltage sa regulator na ginagamit ko dun sa aking two-way radio. Ito papakita ko sa inyo. Ayan, nakikita nyo ho yan, is already a bridge diode system ang ginamit. So full wave na ho yan. So yan yung sinasabi ko, pinapaliwanag ko doon sa mga pilosopong full waver na hindi raw full wave ang sistema ng charging ng SMAS. Ang tawag ho dyan sa rectifier system na yan is bridge full wave diode. So regardless kung yung stator natin naka center top or naka dalawang terminal lang ang pinagkunan, tatawagin mo pa rin full wave rectifier system yan. So hindi ko maintindihan kung ano yung pinauso nilang tawag na full wave para makasingil sila ng 1,500, which is napakasimple lang ng kailangan natin gawin sa
sa Smash natin, sa Suzuki Smash or sa other motorcycle para maging fast charger. Wano na kinat nyo yung headlight, binati operated nyo, pinutol nyo rito ang koneksyon, tataas yung kuryenteng available dito. Pero hindi tataas ang voltahe ng napakataas. Actually, kaya tumataas ng almost 1 volt yung voltahe kasi nababawasan ang voltage drop ng voltaheng available na nanggagaling sa stator. Kasi siya na lang ang sinusuplayan ng stator yung battery na lang. So si CDI, maliit lang naman ang kinakain ng kuryente niyan, na kayang-kayang ibigay ni battery. Kaya tinawag nating fast charge. Pero yung iba hindi naiintindihan bakit pag kinat natin tong yellow wire, tumataas ng konti ang voltahe. Ang reason ho doon ay nababawasan yung voltage drop dahil nabawasan ng load si stator. Nabawasan ng load si diode. Dahil ikinat natin yung dapat na makikihati pa si headlight doon sa load ni diode tsaka ni stator. Makikihati ng kuryente, pinutol natin dito. So ano mangyayari? Tataas yung available na current papunta dito sa charging ng battery. Kaya nagiging fast charging yung sistema ng minodify nating Suzuki Smash. Ganun lang ho kasimple. Yan yung matagal ko nang hinahanap sa YouTube na mga vlogger na maipaliwanag nila ito ng tama. Ito ho yung ginamit ko kaninang diode. Papansin nyo, ganito lang ho ang halos konsepto ng regulator ho ng Suzuki Smash. So ito yung ground, yung itim, yung pula sa red, at yung dilaw natin, ito yung nakatap dun sa red with white stripe. So kung napapansin nyo yung diode, meron niyang 4 na terminal. Pinag-combine lang natin yung AC. Ayun, nakita nyo yung naka-jumper na pula. Pinagsama natin yung AC input. Tapos itong anong tawag dito? Itong black ground, naka-chassis ground. Tapos ito yung out natin, yung pula. So nakita nyo kanina, ito yung ginamit ko na regulator. Umandar yung motor kahit walang battery. Ganun lang ho kasimple. Unawain yung regulator system ng rectifier system ng Smash. Pati ako nagkakamali dahil sa kakapauso-uso ng full wave na yan. So ganun lang ho kasimple. Ito ho yung ginamit kong ilaw, so Philips. Ayan, hindi nyo natatanong guys, ano ba yung mga basis ko nitong vlog na ito. Hindi nyo na itatanong, hindi lang naman ho motor ginagawa ko aside para magiging shop owner. Sabi nung iba, baka marunong ka pa sa engineer. Hindi actually kaming mga technician, hindi naman namin sinasabing mas magagaling kami sa engineer. Pero kami mga technician, kami ang nagre-repair ng pagkakamali ng mga engineer. Ang tawag nga sa aming mga technician, kami yung kami kumbaga yung nagre-repair ng mga imperfections ng mga engineer. Ang mga engineer hindi naman perfecto yan. Tao lang din yan, nagkakamali yan. May mga pagkukulang yan kahit nakapag-aral sila. Kami mga technician, nag-aral din kami. Hindi naman kami basta-basta puro YouTube lang, nanood ng YouTube, technician na kami. Ginain ko yung experience ko mula pagkabata, grade 5 pa lang gumagawa na ho ako ng power supply. Hindi nyo na itatanong, nakapaglingkod ako sa isang private company na i-practice ko yung knowledge ko about electronics. Nagpo-program ho ako ng two-way radio, nagre-repair ako ng power supply, kaya ko ho mag-install ng CCTV cameras. Ayan, nakikita nyo naman, nagpo-program ho ako ng nagre-reformat ako ng computer. Pwede rin ako gumawa ng tutorial about sa paano binabaklas yung video card, pagpapalit ng mga thermal paste, pagto-troubleshoot ng computer, software and hardware. So kung yung mga iba dyan questionin yung integrity ko about dun sa ginagawa kong vlog, ang masasabi ko lang sa inyo, hindi siguro ako tatagal sa ganitong business, ganitong industry. Almost 5 years na rin ako sa shop operation. Siguro hindi ako tatagal sa ganung business kung yung mga bagay na ginagawa ko hindi ko pinag-aaralan muna, pinaghihirapan at iniintindi ko ng lubos bago i-share sa iba. Hindi naman natin yan i-share para lang siraan yung hanap buhay ng iba, kundi ginagawa lang natin yan para doon sa kapakanan ng iba. Ituro lang natin kung ano yung tama, hindi yung basta tayo para kumita lang. Masyadong mahal yung singilan nyo para doon sa isang bagay na ginaya nyo lang sa YouTube. Merong murang paraan which is mas effective at subok na. Yun na i-share natin sa iba. Ito, i-share ko to.
Bahala kayo kung gusto nyong subukan or gusto nyong magpagawa na lang sa shop namin, magbayad na lang kayo ng labor para hassle free. Panoorin nyo kung paano ginagawa. Habang ginagawa, pwede ko explain sa inyo kung paano nagpa-function yung mga bagay na ginagawa sa motor. Dapat naintindihan nyo yun. Pero kung naintindihan nyo yung vlog ko, pwede kayong mag-DIY. Do it yourself. Kung meron kayong tanong, paki-comment down lang sa baba. Sasagutin ko yung mga tanong nyo. Okay guys, good luck na lang sa mga motor nyo. At para mabawasan na rin siguro yung kakapost natin dito ng lagi na lang lobat problem dito sa Suzuki Smash. Napakasimple lang niya solusyonan, basta gawin lang natin ng tama at ipagawa natin doon sa marunong at nakakaintindi. Ganun lang kasimple guys. Okay, thank you for watching at good luck sa inyo.